isa lang, may Diyos. So, handa na ba kayo makinig? Amen. So, let's open our ears, our heart, and our minds sa salita ng Panginoon na ibibigay sa atin, no? Sa araw, sa umaga ito. Amen. Ayan. Hello. Ayan. Ayan. So, nag-enjoy kayo sa inyong activity, I'm sure. Diba? So, what the Lord is teaching you right now is putting yourselves sa isang situation na kailangan nyo talaga enjoy yung kabataan niyo. Diba? Kasi kami naman, hindi na kami makatakbo dyan ang ginagawa nyo kanina, di ba? Ang nakatawag sa activity na yan? Natawag doon? Diba? So, masaya at may lakas pa kayo nakakatakbo. Kami pa nakita nila Pastor Ray, natatakbo pa sa ginagawa niya, di ba? Kaya ayun nga, sa katulad na sinabi ko kanina, enjoy ninyo yung panahon na kayo ay nasa stage pa ng kabataan para may lakas pa kayong tumakbo, di ba? Meron pa kayong lakas na talino na gumawa ng mga cheering. Kaya na talagang gagamitin ninyo sa, of course, sa ministry ito, ng youth ministry, di ba? Sa mga youth na dadali ng Lord dito. So I'm happy kasi, di ba, itong mga panahon na ito, yung time na tinitrain kayo ng Lord. Yan. So huwag kayong tumingin sa nakikita nyo ngayon kasi tingnan ninyo yung parating na malaki. Di ba? So kaya nga tinitrain kayo ng Lord eh. Kayo ang tinitrain ng Lord para ma-equip. Amen? So para pagdadalawang Lord ng 100 na youth dito sa church natin, 200 na youth sa church natin, ready kayo. Diba, handa ang heart ninyo? Physically, emotionally, spiritually, and of course, yung mga gifting ninyo na lumalabas, na enhance sa lingkod. Every Sunday, yung nagsasama-sama tayo dito, ayan. So, yun yung pinakamahalagang bagay. Kaya matuwa kayo, kaya tuloy na sinasabi namin palagi, na yung grace ng Lord ay patuloy na binibigay sa atin, diba? Kaya, sana, every Monday to Saturday, isipin ninyo yung ministry ninyo na alalahanin ninyo yung mga youth na hinahandle ninyo, di ba? Before dumating ang Sunday, i-follow nyo na sila. Oh, meron tayong Sunday service, meron tayong Rise and Shine, Empowered Youth Gathering every Sunday para pagdating ng pagdating ng Sunday, ready na sila. And of course, ayan, so lalago at lalago ang youth ministry dito. Dahil sa inyo, dahil you're equipped, and kayo ang mga energetic na leaders ng dinaga ng Panginoon sa youth ministry dito. Di ba? So, ayan. So, alam po yung lahat ay nag-aaral. Sino ba yung nag-aaral sa mga youth? Di ba kayo lahat yung nag-aaral? So, anong favorite yung subject? Anong favorite yung subject? Chanel, anong favorite yung subject? Pilipino. Bakit Pilipino? Kasi Pilipino ka. Ikaw, ikaw, ano ba yung subject, ha? Araling panlipunan. Ano yung mga pinag-aaralan nyo ng isa araling panlipunan? History, di ba? Sino ang bumutay kay Magellan? Ikaw, di ba? Saan pinanganak si Dr. Jose Rizal? Bagong bayan ba? Doon siya namatay, doon siya binaril, pero pinanganak siya sa Kalamba, Laguna. O, dito lang, okay lang. Dito lang naman. At least, connected pa rin kay Rizal sa bagong bayan. Doon siya binaril. Kaya siya binaril? Kaya sa kanyang kamatayan? December 30 and exactly 7:04 a.m. Anong araw? Wednesday. So, paano siya binaril? Sa likod ba? So, ayan. So, yun, very good kayo. Na kayo ay, tulad ng sinabi ni Alice, favorite yung subject, which is aralin panlipunan. Ikaw, Jericho, ano favorite yung subject? Recess? Nabasa agad. Nabasa agad? Ayan, sige, so yun, kaya ko na-mention kasi, one of my favorite subject during my high school times ay science. Yan, science. May degree ako sa science. Alam ko yung what is the study of yung biology, yung physics, di ba? Ano ba yung branches of science? Chemistry, at marami pang iba. So favorite ko yan. Kaya nga ang grade ko dyan medyo mataas kasi favorite ko
ng science talaga. Okay, so isa sa mga very visible sa ating mga Christian nowadays, lalo yung mga Christians, natulad ng mga kabataan ng Christians, you have to be, kailangan yung maging mapagmatsyag sa mga napag-aaralan nyo sa siyensya. Diba? So, I know you are familiar sa solar system. Diba? So, alam niyo ano yung solar system, ano yung mga planets, diba? Ano yung sun. Ayan. So, ano kaya kung ang planetang Earth lang ang nag-iisa sa solar system? Diba? Ano kaya ang nangyayari? Ano kaya ang magiging possible ng mga bagay na mangyayari? Kung ang planetang Earth lang ang nakalagay sa solar system. Diba? So, familiar ba kayo sa mga planets ng solar system yun? Okay, so ano yung mga kauna-unahang planeta nearest sa Sun? Ha? Anong kauna-unahang, anong planetang malapit, pinakamalapit sa Sun? Sige, 1, 2, Three. Mercury. Ang pinakamalawig na planeta sa ay Mercury. Ano susunod sa Mercury? Ano susunod sa Mercury? Mars, tapos Earth. Ano susunod sa Earth? Okay. Mercury. Ulitin natin. Mercury, Venus, Earth, Mars. So, yun ang pagkakasunod. Tapos, ano sunod sa Mars? Ha? Jupiter and Saturn. Okay? So, yun. So, titignan ninyo. Yun ang pinaka-visible. Pwede natin alamin kung gaano kadakila ang Panginoon ng kanyang mga kamay. So, makita ninyo, nilagay ng Panginoon into the proper places yung mga planeta na yan. At dapat malaman din ninyo na pinaka-heart ng isang katawan, isang sinuko ng universe, lahat ng galaxies na makita natin, ang pinaka-heart ng creation ng Lord ay ang planetang Earth. Diba? Kaya sobrang inilagaan, sobrang pinlan ng Lord kung paano nilagay ang Earth, ano yung mga katuwang ng planetang Earth kung saan tayo nakatira, kung paano siya mag-i-exist ng tama. Diba? So, ano yung na-mention nyo kanina, yung dalawang planetang mula sa Sun, diba? Which is Mercury and Venus. Diba? Titingnan ninyo kung wala yung dalawang planeta niya na malapit sa anong mangyayari? Yung full ng gravity o gravitational pull, hihilahin, full. Gravitational pull, hihilahin yung planeta natin palapit sa araw. So, anong nangyayari sa atin? Sunog, malamang walang tisoy sa atin sa mga creation or puro sunog ang balat natin, di ba? So how about naman yung mga planeta before the Earth? Di ba? Ano yung mga planeta sa lipunan natin? Yung na-mention nyo kanina? Jupiter and Saturn. Ano naman ang trabaho ng Jupiter and Saturn? Kung wala yung dalawang yun, sila naman yung magpupul palayo. Di ba? Earth naman, anong nangyari naman sa atin? Giginawin naman tayo, talagang makita nyo, talagang hindi magiging balance. Talagang mag-yellow ang Earth. Na-mention din ni Lovely, di ba? Yung dalawang malaking planeta na yun, ang na-shield para hindi tayo lamaan ng mga meteorites. Yeah, very good. So at least na-real na lalaman at ibabalikan yung science, di ba? So yun ang ginawa ng Panginoon bago niyo tayo create. Niready niya lahat ng mga bagay na yan, diba? Bago niya tayo i-create. Kaya makikita ninyo kung talagang bubuksan niyo yung mind niyo. Lagi namin sinasabihin dito sa atin, diba sa pulpitong ito, kung gaano kadakila ang Panginoon sa creation niya. Lalo na yung katabi mo na maganda, guwapo, diba? Ayan, diba? Tinawang katabi mo? Ayan, so yun yung talagang pride ng Lord. Kaya lalo na kung ito ang Panginoon every time nakikita yung creation niya na ito, diba? So sabi sa Psalms 19 verse 1 to 4, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out in all the earth. Their words to the end of the world. Diba? So hindi man nagsasalita ang mga araw, ang mga bituin, ang mga planeta, diba? Lahat ng galaxies at universe, yung nakikita at alam ng tao, yan ay sumisigaw kung gaano kadakila ang Panginoon.
Diba? So yun ang nare-realize, kailangan mo ma-realize mga kabataan na ang creation ng Panginoon, napakalaki na para sa iyo. Diba? Kaya nga, katulad sa sabi natin, katulad namin inaaral sa iyo, na habang bata kayo, maging active kayo sa ministry. Kasi sumisigaw ang creation ng Lord pag siya ay dakila. Diba? Sa buhay mo, diba lagi natin sinishare yan, na yung kanyang kabutihan, pagising mo pa lang. Diba? Ano ang pagising mo? Nandiyan yung blessing. Diba? May libreng hininga, may libreng breakfast. Pinapalakas ng Panginoon mga parents ninyo para sila yung maging source ng ating mga everyday na needs. Yan. Kaya lagi dapat yung papanalangin ng mga parents, di ba? Sino ba nanalangin sa mga parents ninyo? Sino lagi pinapanalangin ng mga nanay at tatay? Sino? Tulala na naman kayo. Di ba? So imagine if Earth were the only planet in our solar system, di ba? So, kailangan yung malamin. Katulad ng ating numpisahan kanina, ganun ang mangyayari. Diba? So, pag nawala yung dalawang planeta before the sun, pag susunod tayo, yun ang tulong sa likod natin, lalamig tayo. Then, ang tendency nun, yung pag-dragasan ng mga tatama sa Earth. So, mag-equals. Yun ang reason during the time ng mga dinosaurs, diba? Diba? Nawala yung mga dinosaurs. So, yung panahon natin human beings, yun yung protection ng Lord. Kaya talaga nilagay niya yung mga plans into their proper place. Kaya makita natin, His wisdom created not just Earth, but the vast of universe. Okay? Each planet serves a purpose that God's trying design. So ito yung pinaka-grand design ng Lord. Lahat ng celestial bodies, lahat ng planetang alam ninyo, lahat ng makikita nyo sa kalawakan, merong purpose ang Panginoon, okay? Revealing His glory and sustaining life on earth. Yan. So yun ang pinaka-heart talaga ng Panginoon, ang kanyang creation ng mundo, kung saan niya inilagay ang tao. Di ba? Isipin nyo, di ba, kung hindi maayos ang gravitational pull natin dito sa earth, di ba? Anong nangyayari sa atin? Lulutang, kung saan tayo mapupunta, di ba? Pag tumalun tayo, baka pagkalumot, bigla ka pupunta sa masbate. So, dahil walang gravity, mag-force sa ating pababa sa land, di ba? Ganun titingnan natin, sinusustain ng Lord yung life dito sa earth. Ganun kumahal ng Panginoon ng heart, which is the earth. Okay, sa lahat ng kanyang creation, ang pinaka-heart niya kung saan tayo inilagay. Di ba? Kaya kailangan dapat alagaan ang mundong ito. Sa school ninyo, di ba, tinuturuan din kayo kung paano at pangalagaan ang mundo. Ano yung mga maliit na bagay na kailangan natin gawin? Magtanim ng puno. Saan ka magtanim ng puno? Sa lugarin nyo. Diba? Sa mga galong kagubatan. Paano pa? Familiar ba kayo sa sustainable consumption? Yung patalinong pag-consume? Diba? So, diba sa school ninyo? Diba? Sa school. Ano ba yung malaki at napakalaking contribution para lumaki ang kalat sa mundo ito? Mga plastics, di ba? Plastic straw, di ba? Minsan hindi kayo ng soft drinks, yung mga straw na ginagamit ninyo. Sabihin nila lang, itinatapon nyo lang yun kung saan, sa basurahan. At dumaan ang mga panahon, dumami yung araw, na na-consume yung plastic straw na yun, dadami yun. Ano mangyayari doon? Kakalat yun, kasi hindi naman siya natutunaw kaagad. Diba? So, kung titignan ninyo, sa dami na na-consume ng mga students, nagkalat ang mga straw. Pero, dahil sa wisdom na binigay ni Lord sa inyo, lalo especially sa mga Christian na youth na tulad ninyo, meron kayong magkakaroon kayo ng idea kung paano masusustain, kung paano mapipigilan ang paglago o paggamit ng mga plastic na yan. Paano? Recycling? Ano pa? Siyempre, bibili kayo ng mga straw made of metals. Diba? So, bibili na kayo. So, every time na inom kayo ng soft drinks o ng mga juice, gagamitin nyo lang yung personal straw nyo, which is metal na laging nagagamit o pwede linisin at reusable. Unlike yung mga plastic na straw na hindi nasusunog, pag sinulog mo, magiging cause ng pollution. Okay, so titignan nyo gano'n. Gano'n gustong i-sustain ng Lord ang earth dito. Kasi yung creation niya dito na tayo nilagay, yung mahal na mahal niyang tao, ikaw yun, di ba? Kaya kung titignan mo, kung babalikan natin yung purpose ng Lord sa lahat ng creations niya, talagang
mapapatanong ka sa kakalaan ng Panginoon sa buhay mo dahil ikaw ang iniligay niya sa earth, sa center ng kanyang creation. Diba? So hindi man mariting ng ating mata ang pinakamalayong creation ng Lord, pero visible na yan, diba? Makita niyo na yan sa internet, sa World Wide Web, makita niyo na yan, kailangan niyo lang mag-research at kailangan niyo lang alamin kung gaano kadakila ang Panginoon, diba? The creation speaks of God's glory. Yan. So sa Psalms 8, 3-4, when I consider your heavens, the work of your finger, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Diba? So kung titignan ninyo, hallelujah, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, diba? Nare-realize niyo ba kung gaano tayo kamahal ng Lord na i-ready niya ang lahat, ilagay niya into their proper places yung mga bagay na kung saan tayo nakatira ngayon. Kung ganun, kailangan natin i-realize mga kabataan kung gaano kayo kamahal ng Panginoon. Sa new stage ngayon, kailangan maging active, di ba? Maraming mga kabataan, maraming mga communities sa mga Christian churches na talaga naging involved para pangalagaan ng earth. Di ba? So meron mga tumutulong sa community, di ba? Para mas lalo ma-realize ng mga kabataan yung proper disposal ng garbage, tulad ng, ano yung 3 R's? Reuse, reduce, recycle. Diba? So kailangan ma-instill sa mind natin ay kailangan natin ma-involve mga kabataan tulad ninyo, lalo tingin ka mga Kristiyano tulad ninyo. Kasi ang mundong itong ating ginagalawan ay special sa Lord. Lalo na yung mga nakatira dito. Papayag ba kayo na pagdating ng panahon, 5 years from now, ay punong-puno ng basura ang River Mount? Diba? So, ang heart natin nilagay ng Panginoon dito sa River Mountain. So, kailangan natin ma-involve sa mga anumang bagay na pwede natin maitulong sa community. Diba? The heavens including all the planets, serve as a testament of God's majesty and greatness. Kaya, so, given na yan talaga. So, kailangan lang natin ma-realize mga youth kung gaano kadakila ang Lord sa buhay natin. Nabigyan tayo ng magandang lugar kung saan tayo mananahan. With our families, with our friends, di ba? Kung saan natin sasalubungin ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. So, kailangan natin alagaan ito. Kasi kung inaalagaan natin yung kanyang creation, meaning, mahal natin ang Creator. Diba? So, sa age niyo, sa mind niyo, kailangan niyo maging mapag-isip, makapag-realize na mga bagay may tutulong niyo para masustain natin ang kagandahan ng kanyang creation. Nalulungkot pa kayo sa lugar natin dahil mayroong partying dyan, di ba? Ang nasisira sa partying, kagubatan, mga bundok, di ba? Nakakalbo ang kabundukan natin dito sa Montalban. So, bilang mga Kristyano, kailangan natin mahadlangan yan through prayer sa kasamang panalangin. Kasi marami na rin kasi mga bagay na nagpapahintulot na talaga masira at makalbong kagubatan. So tayo mga Kristyano, ang battle naman natin yan ay through prayers and declaration na matigil ang mga activity dyan. Sa bundok na yan, diba, makita ninyo yung bahay dito sa atin kung gaano katindi na, every time na bagawin tayo. Bundoy, alam mo lahat tayo dito binabaha. Makikita tayo, pag binaha tayo, kakasalubong tayo, putik-putik tayo lahat. Diba? Talagang nakakalungkot man yun. Pero kailangan natin ilaban yung mga bagay na yan. So, the vastness of the universe reminds us the infinite power and creative ability of God. So, kailangan maisip, ma-realize yung kanyang creativity and ability ng ating Diyos. Diba? Kung titingnan ninyo, kung hindi kayo Kristyano, hindi mahayag sa mga bagay nito, normal lang. Pakita nyo lang, ilang planeta lang, andyan lang sila. Pero hindi nyo alam yung purpose nila, kung ba't sila nilagay ng Lord sa mga lugar na yan, diba? Anong purpose ng buwan? Ano ba purpose ng buwan? Di ba pag-aralan yan? Siya yung nag-aayos ng pool ng gravity sa mga ocean, di ba? So, pag walang moon, hindi balance. Diba? So, pwedeng mag-low tide ng napakatagal, pwedeng mag-high tide ng napakatagal, which ang apektuhan? Yung mga creatures sa sea. Kaya nilagay ng Lord yan. Diba? Yung creatures ng sea naman, ang nagiging source din ng ating pagkain. Kaya inaayos ng Lord ang lahat. Kung titignan niyo talaga, kailangan yung bukayin ang gaano kadakila ang Diyos na lumalang sa iyo. Dahil inisip niya ang Diyos, mga kabataan, diba, na sinasamba mo at gusto mong kilalanin. Amen? So, God's creation is beyond human comprehension but speaks volumes about His nature. Yan, ganun ang nature ng Diyos. Talagang bakit niya tayo nire-ready niya ang lahat para abang
nung tayo dinidesign at diniprate ng Lord, naka-ready na, dito ko dadalhin ang aking anak ng creation. Kasi niready ko ito, akma siya sa lugar na ito, proper yung kanyang gravity, yung earth na sisigutin niya ay tama sa kanya, di ba? Eh kung hindi tama yung hangin na sisigutin natin sa earth, di ba? Ano mangyayari sa atin? So hindi magiging habitable yung lugar ng earth. Talagang walang tao mabubuhay sa mundo ito. Dahil in-rate niya at tinama niya ang lahat, binalas niya ang lahat, dito tayo tinira. Diba? So ganun kalakila ang creation ng Lord sa lahat ng kanyang na nais siya ipakita sa inyo lahat. Okay? So planets are part of God's sustaining power. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 16, for in Him all things were created, things in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Diba? So, lahat ang bagay, okay, through Him all things hold together. So, nagkakatagni-tagni ang lahat ng bagay dahil sa kanyang kamay, dahil sa kanyang pag-create, di ba? So, planets maintain the balance of not necessary for Earth to thrive. Yan, so na-mention ko sa inyo lahat ng planeta yan. Kung titignan niya talagang ang purpose niya ay protektahan ang kanyang heart, which is Earth. Diba? Diba, napakasayang isipin mga kabataan na nilagay tayo ng Panginoon sa perfect na place kung saan natin siya hihintayin. Diba? Yung kung saan tayo train, kung saan tayo i-equip, kung saan natin siya kikilalanin. Ano kaya kung ilagay tayo ng Lord sa Venus? Diba? Or sa Mercury? Magbubukas ka pa ng Bible, hindi naihid ka na, sunog ka na. Diba? Pero sa earth, akma-akma. Pag-isip mo sa umaga, magme-meditate ka, magandang simoy ng hangin. Diba? Meron mga ibon na church. Ano ba pagtuloy ng ibon siya? Paano ba ibon? Paano patang ibon? Paano kumanda? Diba? Sa meron mga kuliglig sa gabi. Marikita rin, lahat ng mga bagay na yan, katulad ng mention ko kanina, hindi ba sumisigaw ang mga planeta at mga stars? Pero napakalaki ng impact ng kanilang boses kasi sinasabi na, the Lord who created me, ito ay para sa iyo. Diba? Ganun kadakila ang Lord. So, yung gravitational forces, the position of each planet, the presence of the sun, each components of the solar system plays a role in Earth's climate and existence. Diba mention natin kanina, naayos yung mga klima and yung lahat na nag-i-exist dito sa Earth dahil sa proper positioning na ginawa ng Lord. Amen? Pero din sa atin, tao, di ba? Kung nilagay niyang ilong sa ulo, anong nangyayari sa'yo pag umulan? Malulog. Di ba malulog? O, kung nilagay ang tenga mo malapit sa likod mo, sa puwet mo, o ano nangyayari sa ilong pala ilong. Ilagay dito sa likod mo, ano mangyayari sa'yo? Pag nag-release ka ng masamang hangin ng tiyan mo, amoy na amoy mo. Diba? So ano kaya kung nilagay ng Lord yung kamay mo sa paa? Yung kamay mo sa paa. O, tingnan mo, diba? Sa lahat ng creation ng Lord, i-realize mo lang, talagang, napaka-perfect talaga. Diba? Ano kaya yung ngipin mo, ilagay niya sa pilikmata mo? Yung ngipin mo, pilikmata mo. Tapos yung pilikmata mo, ngipin mo. O, ano mangyayari? Makakanguya ka ba? Makakapigid ka pa ba dahil yung ngipin mo nasa mata mo? Ano? Diba? So kung titignan niya, talaga napaka-perfect ng creation ng Lord. Kaya kailangan natin mahalin ang creator na ito. Dahil ginawa niya tayo na hango sa kanyang image. Na perfect. Diba? Talaga napakadakila. So, yung application nito, so we should trust in God's sustaining power over all creation. Recognizing that He is the control of every element in the universe. Talagang Diyos ang nagko-control sa lahat ng elemento natin dito sa mundo ito. Walang iba kundi ang Panginoon na lumalang. Okay? So, orderliness sa universe reflects God's design. Kaya, di ba? Talagang orderly lahat nilagay ng Lord, yung mga stars, yung nagtungkugan, yung distance niya ay tamang-tama lang. Di ba? Kung titignan mo, kasi ang sun, di ba star yan? Ano kaya kung maglagay ang Lord ng 10 stars na malapit sa solar system? 10 ang stars na iikutan ng planeta, ano nangyayari? Sunog! Diba? Kaya isa lang nilagay ng Lord sa stars, yung proper distance niya sa ibang stars, na hindi makaka-affect doon sa kanyang heart, which is Earth.
makita niyo talaga, di ba, na talagang ganoon, ka-perfect ang design ng Lord. The precise movement of the planets, di ba? Ano kaya kung ganun kabilis yung ikot ng Earth sa axis niya? Sa movement of the Earth, sa axis, tapos nag-rotate naman tayo sa Sun. So, ano kaya kung pag-ikot natin sa axis, hindi 24 hours? 12 hours lang ikot. Di ba, sobrang bilis yun. Baka may lahat tayo, meron tayong vertigo. Hilo-hilo tayo lagi araw-araw. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makapag-enjoy, hindi natin ma-worship ang Lord, kasi hilo tayo lahat. Pero tamang-tama lang ang oras na nilagay niya, which is 24 hours. Na ilang oras lang ginagamit natin sa Kanya? Sa buong taon? 144 days na. Imagine that. Napakaunti lang ang oras natin sa Lord. Minsan, tinatamad pa tayo. Hallelujah, di ba? So the sun and the moon are set in their places to govern day and night and provide light. Sa isang normal na hindi Kristiyano, walang revelation, talagang akala niyan, yung sun lang, talagang minigit lang. Na akala niya, hindi, wala sa realization niya na nilagay ng Lord, inayos ng Lord yun, para magkaroon ng day and night. Diba? Nangintindihan niyo ba ako? Kaya nilagay niyo yung program ng Lord yung tama. O kasi kung araw ay wala sa axis, ay wala sa solar system, di ba, umiikot ang planeta. Nandiyan ang araw sa labas ng solar system, meaning, laging merong sun, laging may liwanag. So, walang tulog. So, anong side effect nun? Puro may eye bags ang lahat. Di ba? So, lahat wala ng tulog. Pero, kinreate niya sa proper programming na pagdating ng alas 6 ng gabi, yung country o yung land na malayo doon sa Earth ay mag-program na lulubog na yung araw sa kanilang area at lalabas na ang buwan. Ganun ang programming, di ba? Kaya ang pinakamahal na course ngayon, computer programming, mga IT. Alam niyo ba yun? Ang pinakamalakas na sahod yung mga IT. Kasi sila yung nag-program na hindi mo pwedeng mag-isip, hindi mo kaya isipin, pero sila ang mag-recreate ng program. Ganoon ang program ng Lord. Akala natin normal lang na umiikot ang araw, pero hindi natin alam, yung program ang binabayaran natin doon. Na tama yung pag-ikot ng araw, paglabas ng buwan, which is sa atin. Okay, yun ang day and night na nilagay at pinrogram ng Lord na tama para sa ating mga anak. Diba? Nare-release nyo ngayon, kung kami programming nyo. Diba? So sa science ba, tinutulong teachers nyo yun? Yung gano'n na iniikot siya para sa proper programming ng Lord. Diba? Yung science, ang sinasabi niya. Pero sa aming mga Christians, sa gusto makilala ng kanyang katakila ang Panginoon, gano'n ang programming niya. Diba? So, ano application dito? Bakit pinasabi-sabi ng Lord ito? To remind that God is a God of order, not chaos. His order points us toward His purposeful work in our lives. Ayan. Para yung purpose po natin ay masakatuparan at magawa natin. Diba? Yun, first commission natin, to spread His word. Okay, paano tayo makapag-spread ng words kung na tayo ipuyat? Hindi proper yung programming ng ating pagtulog. Okay? So, kaya nire-remind kayo na matulog kayo ng tama, mga kabataan. Ano oras pa kayo natutulog? 2 a.m. Pinaka-late na yun. Pinaka-maaga. 3 a.m. Oras pa ba na pagtulog yun? Di ba? According sa science again, ano ba yung tamang pagtulog? Pag sabi ng alas 8 hanggang alas 2, kaya ratios na nabasa ko ha. So doon, nire-repair yung mga nasira sa iyong organ, sa iyong internal organ mo. Lahat ng cells mo ay nire-repair. Pero, pag ikaw hindi natutulog, hindi nakakatrabaho na i-repair ang lahat ng nasira during the day. Kaya pag gising mo sa umaga, hindi maganda ang gising mo, hindi maganda ang mood mo, kasi hindi ka na-repair sa pagtulog mo ng tama. So yun, so kailangan natin makita yung purpose ng Lord sa ating lahat. Okay, so last, the significance of Earth's unique position in the universe. Kaya sabi sa Isaiah, for this is what the Lord says, He who created the heavens, He is God. He who fashioned and made the earth, He founded it. He did not create it to be empty, but formed it to be inhabitable. Okay? So I am the Lord and there is no other. So Lord lang ang nagbigay sa atin ng earth na ito. Walang iba, hindi tayo. Ito siya, okay?
Earth is the focus of God's creation. Okay, kung minsan narinig ninyo sa YouTube na mayroong mga aliens, di ba narinig ninyo yun? Nakita na ba kayo ng alien? Di ba? Ano bang alien? Ano bang UFO? Unidentified flying objects, di ba? So, up to now, up to this present, wala pa rin napapatunayan talaga. Lahat ay haka-haka at creation ng malikot na pag-iisip ng tao. Na nag-create sila ng video, di ba? Na nakikita may lumilipad, merong ilaw na ikot-ikot na gano'n, pero wala pa rin konkretong ebidensya na nagpapakita ng ibang nagkahabit dito sa creation ng Lord, bukod sa tao, bukod sa atin. Okay? So, ang trabaho lang ng lahat na nakikita nyo ngayon ay para, ano trabaho ng ibang planeta, ibang universe? Para mahayag ang glory ng Lord. Para sumigaw sa atin. Hindi man sila nagsasalita, sumigaw sila na ako ay gawa ng Diyos mo na lumalang sa iyo. Ganyan kadakila ang lumalang sa iyo. Napakaganda ng kanyang creation. Napakalawak ng kanyang creation. Ba't hindi ka pa ma-in love sa Diyos nito? At kilalanin siya, di ba? So, while planets serves their roles in the universe, Earth is uniquely created to be inhabited by humans and to be bring glory to God. Yan. So, yun tayo. Kailangan natin ma-realize na yung glory ng Lord ay ma-reveal dahil sa ating mga anak niya. So, pagsabi natin ng Diyos ay dakila, siya ay glorious, okay? So, talagang makikita mo na natutuwa ang Diyos kapag ang anak niya nagtatas ng kanyang pangalan. Amen? So, kaya nga, pagdating ng panahon na bumalik ng Diyos sa atin sa lupa at sa lubungin natin, talagang we are proud that tayo ang creation ng Lord na lahat ng mga bagay nito. Kaya pagdating ng panahon na siya'y maghahari na, i-reveal na ng Lord ang ibang universe na yan. Ipapakita na sa iyo. Gagala tayo ng Lord, I am sure. Nagdadalhin tayo sa ibang lugar kung saan fresh ang lahat ng bagay, peaceful, wala nang labo, walang abala. Eh, di ba na-mention na rin natin dito na pagbabalik ng Lord, hindi naman tayo lagi magpupuri, pero pa rin tayong ibang mga activity na gagawin. Meron ilalagay ang Lord sa isang position ng general siya. Meron ilalagay ang Lord sa position na siya mag-head ng worship team. Kaya sa ibang, basta marami, hindi ganun. Ang plan ng Lord sa atin ay i-enjoy natin yung kanyang presence. Diba? Ganun ang plan. Kaya, let's choose the Lord. Okay? Choose mo ang God. Diba? Sino pinili nyo? Bilang kabataan, magpag-servant. Diba si Jesus, so natutuwa ang Panginoon. Kaya, every time magkakasama kayo, nag-enjoy, diba? Tawa na kanyang tawa, nakapag-isip kayo ng tama, kasi ang Lord ang nasa gitna ninyo. Okay, so we are stewards of this precious planet, created to honor and glorify God. Let us care for the earth as a testimony of our faith. Yeah. So dito tayo magtatapos mga kabataan. So pangalagaan natin ang mundong ito para mapatunayan natin ating faith sa ating Lord who created this. Yeah. So in many ways, let's share na ito ay creation ng Lord. Even sa inyong personal na life, alagaan niyo ang mundo ito. Diba? So paano? Huwag pagkakalat ng basura. Tamang paglalagay ng basura sa proper nilagyanan. Diba? So ma-involve sa mga activity. Okay? Para preserve ang earth na ito. So maraming mga community, maraming events sa internet, okay? Face-to-face activity. So marami kayo pwede kayo ma-involve sa mga bagay na yan. Okay? Kasi nga, ang mundong ito ay creation ng ating Diyos who created us. Diba? Sige, sabi mo sa katabi mo, saan mo gustong tumira? Sa Earth o sa Mercury? Sa Earth or sa Mercury? Saan daw? Sa Mercury? Mercury or Earth? Sagot. Sagot. Diba? Sa Earth, pinaka-heart ng creation ng Lord. Hallelujah. Okay? Sige, palapakan natin ng Diyos. Nakapag ngayon sa umagang ito na tunay nga kami nagpapasalamat sa iyong mensahe, sa bawat kabataan dito ngayon, na sila ay patuloy ma-in-love sa iyong creations, O Lord. At tunay nga, Panginoon, truly, Sama, patuloy ang pagsamba to you, our Creator, na pangalagaan ang aming buhay, pangalagaan ang lutong ibigay sa amin, pangalagaan at maging ready
Panginoon, Lord God, spiritually, na anumang bagay na mangyari, Panginoon, sa amin, anumang bagay sa mulubig sa amin, Lord God, Ikaw, ang aming Diyos, ang aming tataas ng pakailanman. Maraming salamat, Lord, sa mensahe nito, na tunay nga na ibinuging kalakasan ng mga kabataan dito ngayon, na pinagpapasalamat namin, O Lord, na ang mga youth na ito ay actively, Panginoon Lord God, na gagawin ng kanilang ministeryo dito para every Sunday service, Panginoon, kasama ang kabataan. Lord, ang heart nila ay dumami sila, Panginoon. Pero, Lord, we know, God, na bibigyan mo sila ng talino, Panginoon, kung paano mag-manifest yung kanilang mga desire ng mas maraming kabataan na ma-reach, Panginoon, Lord God, through this ministry. Maraming salamat, Lord God, sa mga youth leaders, Lord, kay Lovely, Panginoon, Lord God, kay Nicole, Lord, kay Daniela, Panginoon, bigyan mo po sila ng mas mga lalim na passion, Lord God, sa mga kabataan. Na unahin nila, Panginoon, Lord God, na magpagamit sa iyo. Panginoon, maging balanse nila sa buhay nila. At pinagpapasalamat namin, Panginoon, na sila, ang mga magiging iba sa maramihan. Panginoon, na sila ay graduate, Lord God. Panginoon, with flying colors, O Lord. Bibigyan mo sila ng magandang buhay. Dahil inulan nila na mag-serve sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na makikita nila na kakaiba o iba ang nagsiserve sa Diyos habang ikay nag-aaral at habang ikay kabataan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga youth na ito na nandito ngayon. Tuloy nga, Panginoon, nagdidiklara ako ng pagpapala, Panginoon, sa mga buhay nila at patuloy sila, Panginoon, na sumampa sa iyo, Panginoon, at mahalin ang aming Creator. And, Panginoon, Lord God, ang aming Panginoon Jesus, na tuloy nga sa aming igagabay. Dahil ng Espiritu, sa amin magkagay. Hallelujah! All the glory and the honors belong to you, Lord. In His name we pray. Amen. Amen. Oh, thank you.